Bago pa siya isilang, may propesiya nang nagsabi na siya ay pinili para sa isang dakilang layunin. Isinilang siya bilang isang batang hindi karaniwan sa mundong ito. Habang siya ay lumalaki, unti-unting lumilitaw ang lakas na kakaiba sa iba. Sa murang edad, ipinakita na niya ang lakas na hindi pangkaraniwan. Napansin ng lahat na siya ay iba at may kakayahang higit sa normal. May panatang ibinigay na hindi dapat putulin ng kanyang buhok habang siya ay nabubuhay. Ang kanyang buhok ang naging simbolo ng lakas na ipinagkaloob sa kanya. Habang siya ay lumalaki, lumalakas din ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Hindi lamang lakas, kundi disiplina ang humubog sa kanyang pagkatao. Unti-unti siyang hinubog para sa laban na darating sa kanyang buhay. Isang araw, siya ay naglakbay patungo sa lugar na magbabago sa kanya. Hindi niya alam na ang bawat hakbang ay papalapit sa kanyang kapalaran. Biglang may lumitaw, isang panganib na hindi niya inaasahan. Tumigil ang hangin at ang katahimikan na naging hudyat ng laban. Hindi siya umatras, bagkus ay humarap sa panganib na paparating. Sa kabila ng takot, pinili niyang lumaban gamit ang lakas na kanyang taglay. Ang laban ay nagsisimula at walang makakapigil sa mangyayari sa susunod. Sa harap niya, isang halimaw ang lalapit at susubok sa kanyang lakas. Biglang sumugod ang halimaw. Sa gitna ng alikabok at walang babala ang laban ay nagsimula. Sa unang sagupaan, hinarap niya ang bangis ng isang kalaban na walang awa. Lakas laban sa pangil. Sa bawat segundo sinusubok ang tibay ng kanyang katawan. Hawak niya ang kapalaran at hindi siya bibitaw hanggang matapos ang laban. Sa isang iglang, bumalik ang puwersa na hindi kayang pigilan ng kahit ano. Pinigil niya ang bangis at unti-unting naibababa ang halimaw. Sa huling puwersa, nakatuon ang lahat sa isang galaw na magtatapos dito. Sa katahimikan, naiwan ang patunay ng lakas na hindi pangkaraniwan. Ito ang unang patunay na ang lakas niya ay lampas sa inaasahan. Iniwan niya ang lugar. Dala ang lihim ng kanyang lakas na walang nakasaksi. Isang tagumpay na nanatiling lihim sa mundo na hindi nakakita. Unti-unting bumibigat ang kanyang misyon sa bawat hakbang na kanyang tinatahak.
Bumalik siya sa mga tao na walang ideya sa tunay ng kakayahan. Dahan-dahang kumalat ang kwento ng lakas na hindi maipaliwanag ng sinuman. Ang bawat galaw, nagpapatunay na siya ay higit sa normal. Marami ang nagtanong kung saan nanggaling ang lakas na kanyang taglay. Ngunit may lihim na hindi nila alam na nakatago sa kanyang buhok. At sa malayo may mga matang nagmamasid at naghihintay. Ang kanyang lakas ay magsisimula palang magpakita sa mundo. Sa isang sandali, may pumasok sa kanyang mundo na magbabago sa kanyang kapalaran. Sa simpleng tingin, nabuo ang koneksyon na hindi niya mapipigilan. Unti-unti siyang lumapit. Hindi alam na ito ang simula ng kanyang pagbagsak. Sa bawat sandali, lalo siyang nahuhulog sa isang ugnayan na puno ng lihim. Ngunit sa likod nito, may lihim na motibo na hindi niya nakikita. May mga matang nagmamasid sa kanya, naghihintay ng tamang sandali. Sa bawat paglapit, lalo siyang nawawala sa bitag na unti-unting binubuo. Nagsimula ang tanong kung saan nagmumula ang lakas na kanyang taglay. Sa loob niya, may bahagyang pagdududa na pilit niyang binabaliwala. Ang unang bitag ay hindi lakas kundi damdamin na hindi niya napansin. Lalo siyang lumalim sa ugnayang unti-unting sumisira sa kanya. Sa bawat sandali, nakakalimutan niya ang tunay na layunin. May larong nagaganap sa kanyang isipan na hindi niya napapansin. May larong nagaganap sa kanyang isipan na hindi niya napapansin. Sa likod ng lahat, pinaplano na ang pagbagsak ng isang bayani. Papunta na ang panganib at wala siyang ideya kung gaano ito kalapit. Muli siyang tinanong at mas lumalim ang lihim na hinahanap. Unti-unti niyang binitiwan ang pag-iingat na nagprotekta sa kanya. At sa isang sandali, ang lihim ay malapit ng mabunyag. Parang may babala na hindi niya pinakinggan sa huling pagkakataon. Habang siya ay nagpapahinga, ang kapalaran ay unti-unting nagbabago sa dilim. Sa isang sandali, ang lihim ay naibigay na hindi na niya mababalikan. Sa gabing iyon, nagsimula ang hakbang na magwawakas sa kanyang lakas.
kapalaran ay lumapit sa kanyang katahimikan. Muli siyang sinubok at hinanap ang lihim na magdadala sa kanyang pagbagsak. Sa gitna ng katahimikan, ibinigay niya ang tiwala sa taong hindi niya alam ang tunay na layunin. Sa isang gupit, naputol ang pinagmulan ng lakas na kanyang taglay. At sa iglap nawala ang lakas na datay hindi matitinag. Dumating ang mga kalaban. Handa nang kunin ang taong minsang hindi nila matalo. Sa unang pagkakataon, hindi na siya makalaban sa kanilang hawak. Ang bayani ay bumagsak sa bigat ng kanyang pagkakamali. Dinala siya sa dilim bilang bihag ng mga kalabang matagal nang naghihintay. Iniwan siya ng taong pinagkatiwalaan sa landas ng kanyang pagbagsak. Sa bawat hakbang, dala niya ang bigat ng lihim na kanyang ibinigay. Sa katahimikan, ramdam ang pagkawala ng lakas na minsan kanya. Bumalik ang alaala ng lakas na nawala sa isang pagkakamali. Sa dilim, nagsimula ang pagninilay sa landas na kanyang hinahak. Sa kabila ng lahat, may liwanag pa rin unti-unting bumabalik. Unti-unti siyang tumindig, handa sa huling hakbang na babago sa kanyang kapalaran. Ginawang palabas ang pagbagsak ng taong minsang kinatatakutan. Ang kanyang kwento ay hindi pa tapos at ang huling laban ay paparating na. Dinala siya sa gitna kung saan nakatayo ang pundasyon ng lahat. Dinala siya sa templo kung saan naghihintay ang huling yugto ng kanyang kwento. Ngunit sa loob niya, may lakas na muling unti-unting nagigising. Sa kanyang mga kamay, hawak ang kapangyarihan na magwawakas sa lahat. Sa katahimikan, humiling siya ng lakas sa huling pagkakataon ng kanyang buhay. At sa isang iglap, bumalik ang puwersa na matagal nang nawala. Nagsimula ang pag-igting na hindi kayang pigilan ng sinuman. Yumanig ang buong templo habang nagsisimula ang pagbagsak ng estruktura. Nagkagulo ang lahat. Walang makapaniwala sa nangyayari sa kanilang paligid. Ibinuhos niya ang lahat sa huling sandali na magtatapos sa kanyang kwento. Unti-unting nabasag ang pundasyon na matagal nang nakatayo. At nagsimula ang pagbagsak ng lahat sa paligid. Sa isang iglap,
Bumuo ang templo kasama ang lahat sa loob nito. At sa katahimikan, naiwan ang bakas ng isang huling pagsasakripisyo. Ang kanyang ginawa ay mananatiling alaala na hindi kailanman mabubura. Isang kwento ng lakas na nagsimula sa panata at nagtapos sa sakripisyo. Isang paalala na ang lakas ay may kapalit na dapat bantayan. Kahit bumagsak ang isang tao, ang kanyang kwento ay mananatili. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa puwersa kundi sa sakripisyo.